Kapag binanggit ang Middle East, agad na pumapasok sa isip ng marami ang digmaan, kaguluhan at tila walang katapusang karahasan. Mula Iraq, Syria, Israel, Gaza, Yemen hanggang sa Iran, parang paulit-ulit na lamang ang mga balitang may putukan, pambobomba at paglikas ng mga sibilyan. Ngunit ang mahalagang tanong, talaga bang likas na magulo ang Middle East o mayroong mas malalim at mas sistematikong dahilan kung bakit paulit-ulit itong nagiging sentro ng pandaigdigang tensyon at digmaan? Ang totoo mga kapatid, ang labanan sa rehiyong ito ay hindi basta aksidente o bigla ang pagsabog ng galit. Ito ay produkto ng mahabang kasaysayan, komplikadong politika, relihiyosong hidwaan at interes ng mga makapangyarihang bansa sa labas ng rehiyon. Upang tunay na maunawaan kung bakit palaging may digmaan sa Middle East, kailangan nating balikan ang mga pinagmulan ng sugat na hindi kailanman lubusang gumaling, at ang mga sugat na ito ay hinukay hindi lamang ng mga lokal na lider kundi ng buong mundo na patuloy na nakikialam. Isa sa pinakamalalim at pinakaugat ng kaguluhan sa Middle East ay ang pamana ng kolonyalismo na iniwan ng mga kanluraning kapangyarihan. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, hinati ng Britain at France ang rehiyon batay sa kanilang sariling interes at estratehiya, hindi ayon sa kultura, relihiyon o kasaysayan ng mga taong matagal nang naninirahan doon. Ang mga hangganang iginuhit lamang sa mapa ay walang pakialam kung magkalaban ang mga tribo, sekta o relihiyosong grupo na kanilang pinaghalo sa iisang bansa. Dahil dito, maraming estado ang isinilang na may malalim na internal na hidwaan mula pa sa simula ng kanilang pag-iral. Ang Iraq, Syria at Lebanon ay malinaw na mga halimbawa ng mga bansang may pilit na pagkakabuo. Sa halip na pagkakaisa at katatagan, iniwan ng kolonyalismo ang rehiyon na puno ng tensyon, galit at kawalan ng tiwala. At hanggang sa kasalukuyan, ang mga maling desisyon na iyon ng nakaraan ay patuloy na nagbubunga ng dugo at kaguluhan. Hindi rin mahihiwalay ang papel ng relihiyon sa patuloy at masalimuot na digmaan sa Middle East. Dito isinilang ang Islam, Judaismo at Kristyanismo, ang tatlong relihiyong may bilyon-bilyong tagasunod at malalim na impluensya sa buong mundo. Ngunit sa halip na magsilbing tulay tungo sa kapayapaan at pagkakaisa, madalas itong nagiging gatong sa apoy ng alitan at paghahati. Ang hidwaan sa pagitan ng Sunni at Shia Islam ay umabot na sa daan-daang taon at patuloy na pinapalala ng mga lider pampulitika para sa sariling kapangyarihan at impluensya. Ang Iran at Saudi Arabia ay malinaw na halimbawa ng sectarian rivalry na hindi lamang nananatili sa kanilang hangganan, kundi nagiging proxy war sa iba't ibang bansa sa rehiyon. Sa ganitong sitwasyon, ang relihiyon ay nagiging kasangkapan ng politika imbis na gabay ng moralidad, at kapag ginamit ang pananampalataya bilang sandata, ang resulta ay matagal, malupit at madugong labanan, isang kalakarang tila naging normal na sa Middle East. Isa pang pangunahing dahilan ng tila walang katapusang digmaan sa Middle East ay ang langis na matagal nang nagsisilbing sentro ng pandaigdigang interes. Ang rehiyong ito ang may ilan sa pinakamalalaking oil reserves sa buong mundo, kaya't critical ito sa takbo ng global na ekonomiya. Dahil dito, hindi lamang mga lokal na bansa ang may interes sa rehiyon, kundi pati mga superpower tulad ng Estados Unidos, China at Russia na umaasa sa matatag na supply ng enerhiya. Ang langis ay hindi lamang isang likas na yaman, ito ay kapangyarihan at impluensya sa pandaigdigang antas. Sino mang kumukontrol sa produksyon at supply ng langis ay may kakayahang magdikta ng presyo, politika at pandaigdigang relasyon. Kaya naman maraming digmaan sa Middle East ang may mga nakatagong layunin, ang kontrolin ng enerhiya at mga rutang dinaraanan nito. Sa likod ng mga salitang demokrasya at seguridad, madalas ay negosyo, estratehiya at interes ang tunay na nagtutulak sa interbensyon ng ibang bansa, at hanggang nananatiling mahalaga ang langis, palaging may dahilan para makialam ang labas ng mundo sa rehiyong ito. Hindi rin mawawala sa usapan ang mahalagang papel ng Israel sa patuloy na tensyon sa Middle East. Ang pagkakatatag ng Israel noong 1948 ay naging mitsa ng dekada-dekadang digmaan at alitan sa pagitan ng mga Hudyo at Palestino na nag-iwan ng malalim na galit at sugat sa rehiyon. Para sa Israel, ang pagkakaroon ng sariling estado ay usapin ng kaligtasan, seguridad at karapatang umiiral bilang isang bansa sa gitna ng mga kaaway. Ngunit para sa mga Palestino, ito ay kwento ng mga lupang inagaw, tahanang winasak at buhay na nagbago magpakailanman. Ang isyong ito ay hindi lamang lokal, ito ay may malawak na implikasyon sa buong Muslim world at pandaigdigang politika. Dahil dito, bawat labanan sa Gaza, West Bank o iba pang lugar ay may potensyal na lumawak at makahawa sa iba pang bansa sa rehiyon. Hanggat walang makatarungang solusyon at hindi natutugunan ang mga historical grievances, ang Israel-Palestine conflict ay mananatiling bukas na sugat at patuloy na pinapalala ang tensyon sa Middle East. Ang Middle East mga kapatid ay naging pangunahin ding larangan ng proxy wars ng mga malalaking makapangyarihan sa buong mundo. Sa halip na direktang maglaban sa isa't isa, ginagamit ng mga superpower ang mga lokal na grupo, milisyang armado at bansa bilang kanilang pawn sa masalimuot na estratehiyang geopolitikal. Makikita ito ng malinaw sa Syria kung saan sabay-sabay na nakialam ang US, Russia, Iran at Turkey na bawat isa ay may kanya-kanyang interes at layunin.
Ang mga layuning ito ay sumasaklaw mula sa pagtatayo ng military bases, pagpapalawak ng impluensya hanggang sa pagkamit ng strategic advantage sa rehiyon. Ang resulta, ang mamamayan ng Syria at kalapit na lugar ang nagdurusa, habang ang mga makapangyarihan ay tila naglalaro ng chess sa kanilang teritoryo na walang pakialam sa buhay ng ordinaryong tao. Ang digmaan ay humahaba at lumalalim dahil may mga bansang kumikita at nakikinabang sa patuloy na kaguluhan. Sa ganitong sistema, ang tunay na kapayapaan ay hindi prioridad at tila laging nauurong sa likod ng interes at estratehiya ng mga makapangyarihan. Ang kahinaan ng mga estado sa Middle East ay isa ring malaking dahilan kung bakit tila walang katapusan ng kaguluhan sa rehiyon. Maraming bansa dito ang may mahinang institusyon, malalim ang korupsyon at kadalasan ay pinamumunuan ng authoritarian o diktadoryal na lider. Kapag ang gobyerno ay nawala ng tiwala ng mamamayan, nagkakaroon ng puwang para sa rebelyon at pag-usbong ng armadong grupo. Dito pumapasok ang mga ekstremistang organisasyon tulad ng ISIS, Al-Qaeda at iba pang lokal na milisyang radikal na ginagamit ang galit, kahirapan at kawalan ng pag-asa ng mga tao upang mag-recruit ng mga mandirigma at taga-suporta. Sa ganitong sistema, ang digmaan ay nagiging cycle. Ang kahirapan, karahasan at mas matinding kaguluhan ang sunod-sunod na mararanasan ng mga mamamayan. At hanggat hindi naaalis at natutugunan ang ugat ng mga problemang ito, patuloy na uulit-ulit ang mga sigalot at ang rehiyon ay mananatiling napapailalim sa digmaan at kaguluhan. Ang Yemen ay isang malinaw at nakakalungkot na halimbawa kung paano ang isang lokal na sigalot ay maring lumawak at maging isang regional war. Nagsimula ito bilang internal conflict sa pagitan ng gobyerno at ng Houthis rebels. Ngunit kalaunan ay naging proxy war sa pagitan ng Iran at Saudi Arabia na parehong may sariling geopolitical interest sa rehiyon. Ang resulta ay isa sa pinakamalalang humanitarian crisis sa mundo kung saan milyon-milyong mamamayan ang nagugutom, nawawala ng tahanan at apektado ng patuloy na pambobomba at digmaang walang tigil. Ngunit sa kabila ng napakalaking pinsalang ito, nananatiling mababa ang atensyon ng pandaigdigang media at mundo. Bakit? Dahil sa karamihan ng malalaking bansa, wala silang direktang interes sa pang-araw-araw na buhay ng mga Yemeni. Nakatuon lamang sila sa strategic positioning, impluensya at kontrol sa rehiyon. Ibig sabihin, ang digmaan sa Middle East ay madalas hindi tungkol sa tao at kanilang kapakanan, kundi higit sa lahat tungkol sa kapangyarihan at impluensya ng mga makapangyarihang aktor sa loob at labas ng rehiyon. Ang Iran ay isa sa pinakamaimpluensyang aktor sa buong Middle East na may kakayahang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Sa pamamagitan ng direktang suporta sa mga grupong tulad ng Hezbollah sa Lebanon, Hamas sa Palestine at Houthi sa Yemen, pinalawak ng Iran ang impluensya nito lampas sa sariling hangganan at naging sentro ng regional strategy. Para sa Tehran, ang ganitong mga alyansa at operasyon ay tinuturing bilang depensa laban sa banta ng US at Israel, pati na rin bilang paraan upang ipakita ang kanilang kapangyarihan sa rehiyon. Ngunit para sa mga kalaban at kaalyado ng kanluran, ito ay malinaw na agresibong pagpapalawak ng kapangyarihan na nagdudulot ng tensyon at panganib sa kaligtasan ng kanilang sariling mga bansa. Dahil dito, halos lahat ng sulok ng Middle East ay konektado sa tunggalian ng Iran at ng mga kaalyado ng Amerika, kung saan bawat insidente, maliit man o malaki, ay may potensyal na lumala at maging malawakang digmaan. At sa ganitong paraan, hindi nakakagulat na palaging nasa bingit ng krisis at kaguluhan ng rehiyon. Hindi rin dapat maliitin ang malaking epekto ng armas sa patuloy na kaguluhan sa Middle East. Ang rehiyong ito ay isa sa pinakamalalaking importer ng armas sa buong mundo na nagresulta sa bilyon-bilyong dolyar na patuloy na dumadaloy mula sa kanluran at silangan. Sa halip na magsilbing kasangkapan para sa kapayapaan at seguridad, mas pinapalakas nito ang kakayahan ng mga bansa at grupong armado na pumatay at maghasik ng karahasan. Kapag madaling makakuha ng modernong armas, mas nagiging madali para sa kahit sino na magsimula o palalain ang digmaan. Para sa mga arms manufacturers at ilang interesadong bansa, ang kaguluhan at digmaan ay negosyo at mapagkakakitaan, kaya't may mga aktor na may dahilan upang hindi matapos ang labanan. Sa ganitong kalakaran, ang teknolohiya at supply ng armas ay nagiging sentrong puwersa ng pagpapatagal sa karahasan sa rehiyon at lalo pang nagpapahirap sa pagtamo ng tunay na kapayapaan. Ang social media at propaganda ay nagiging isa pang makapangyarihang salik na nagpapalala ng tensyon sa Middle East. Sa modernong panahon, ang maling impormasyon, peking balita at emosyonal na mensahe ay mabilis kumalat at umabot sa milyon-milyong tao sa loob ng ilang oras lamang. Isang malit na insidente o maling interpretasyon nito ay maaring mag-trigger ng malawakang karahasan at pag-atake na nagdudulot ng takot at galit sa iba't ibang komunidad. Sa ganitong sitwasyon, ang galit ay napapalaki at ang kakayahang makipagkompromiso ay nagiging halos imposible. Sa klima ng takot, panlilinlang at propaganda, ang rason at lohika ay natatalo ng emosyon. Kapag ang emosyon ang namuno sa mga desisyon at aksyon, ang digmaan ay nagiging mas brutal, mas matindi at mas mahirap tapusin na lalo pang nagpapatagal sa kawalan ng kapayapaan sa rehiyon. Mahalaga ring tandaan na ang Middle East ay hindi isang bansa o isang kultura. Ito ay isang rehiyon na binubuo ng iba't ibang etnisidad, wika, relihiyon at tradisyon na bawat isa ay may sariling kasaysayan at identity. Ngunit sa mata ng maraming bansa sa labas ng rehiyon,
Madalas itong tinitignan bilang isang problema na pwede lamang lutasin sa isang pamamaraang pare-pareho. Ang ganitong simplistikong pananaw ay nagdudulot ng maling solusyon na hindi umaakma sa lokal na realidad at pangangailangan. Kapag ang mga solusyon ay pinapataw ng walang tunay na pag-unawa sa lokal na konteksto, lalo lamang nilang pinapalala ang sitwasyon at nagiging dahilan ng mas matinding sigalot. Ang kakulangan ng malalim at tapat na pag-unawa sa kultura, politika at kasaysayan ng rehiyon ay nagiging gasolina ng digmaan na nagpapatagal sa cycle ng karahasan at kaguluhan. Sa kabila ng lahat ng ito, ang pinakamalaking biktima ng digmaan sa Middle East ay ang karaniwang mamamayan na walang kalaban-laban sa malalaking puwersa at interbensyon ng mga makapangyarihan. Ang mga ito ay ang mga batang lumaki sa tunog ng bomba at pambobomba, mga pamilyang nawawala ng tahanan at mga henerasyong lumaki na tila wala ng kinabukasan dahil sa digmaan at kaguluhan. Ang karahasan at kawalan ng seguridad ay nagiging normal sa kanilang pang-araw-araw na buhay at maraming tao ang natututo lamang mabuhay sa takot at kakulangan. Ngunit ang ganitong normal ay hindi dapat tanggapin o ipagwalang bahala ng mundo sapagkat bawat digmaan ay may pananagutan. May mga individual, grupo at bansa na may gawa sa likod ng bawat krisis. At sa bawat digmaan, may mga nakikinabang habang ang mahihirap at inosenteng mamamayan ang laging naghihirap na naglalahad ng malupit na katotohanan sa hindi pagkakapantay-pantay ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang tanong ngayon, matatapos pa bang digmaan sa Middle East? Ang sagot ay hindi simple at walang madaling solusyon. Hanggat mas pinahahalagahan ng mga makapangyarihan ang sariling interes kaysa sa buhay at kapakanan ng mga ordinaryong tao, mananatili ang kaguluhan at karahasan sa rehiyon. Hanggat ginagamit ang relihiyon, langis at politika bilang sandata para sa kapangyarihan at kontrol, patuloy ang pag-agos ng dugo at paghihirap ng mamamayan. Ang tunay na kapayapaan ay nangangailangan ng kompromiso, katarungan at pagpapanatili ng tunay na soberanya ng bawat bansa. Ngunit ang mga prinsipyong ito ay mahirap makamit sa kasalukuyang sistema ng mundo kung saan ang geopolitics, panlabas na intervention at interes ng malalaking kapangyarihan ay patuloy na pumipigil sa makatarungan at pangmatagalang solusyon. Hanggat hindi nababago ang dinamika ng rehiyon at ng pandaigdigang politika, ang Middle East ay mananatiling nasa bingit ng digmaan. Sa huli mga kapatid, ang Middle East ay hindi sinumpa sa digmaan. Sa halip, ito ay ginawang larangan ng digmaan ng mga lokal at pandaigdigang puwersa. Ang paulit-ulit na sigalot at karahasan ay resulta ng komplikadong kasaysayan, patuloy na panghihimasok ng mga makapangyarihang bansa at kasakiman sa likod ng politika at yaman. Kung hindi babaguhin ng mundo at ng mga regional leader ang paraan ng pakikitungo sa Middle East, ang tanong na bakit palaging may digmaan sa Middle East ay mananatiling may parehong sagot at ang cycle ng karahasan ay patuloy na uulit-ulit. At habang hindi ito ganap na nauunawaan o pinapahalagahan ng marami, ang mga ordinaryong mamamayan ang patuloy na magdaranas at ang rehiyon ay mananatiling isang lugar kung saan ang digmaan ay nagiging normal na bahagi ng buhay, walang wakas, walang malinaw na panalo at puno ng sugat na mahirap pagalingin. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?